Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga Dutertes. Nag-file na ba sila ng Certificate of Candidacy? Anong posisyon ang tatakbuhan? Pangatlong araw na po ito, October 3. Okay, may narinig, may balita kanina, UNTV. Nako, meron ng isang Duterte na nag-file kahapon. Sino? Rodrigo Duterte. Okay. Ano ang tinakbuhan? Sige, pakinggan muna natin itong balitang ito. Sino si Rodrigo Duterte na nag-file na ng Certificate of Candidacy? Undecided pa rin ang Duterte clan kung sasabak pa ba muli sa national position. Ito ang mariing sinabi ni Congressman Paulo Pulong Duterte sa media matapos maghain ng kanyang anak ng Certificate of Candidacy na si Rodrigo Duterte II bilang representative ng 1st District ng Davao City sa ilalim ng partitong Hugpong ng Pagbabago, Hugpong sa Tawong Lungsod o HNP-HTL. Ayon kay Congressman Duterte, maguluan niya ang politika ngayon at magkakaroon pa sila ng pag-uusap ng pamilya kung ano ang magiging plano nila sa eleksyon. Wala pa ko kabalo kay sa karon ang akong asawa ug akong duha ka anak murag di naman ganahan nga lansar ko kay tungod aning gubot lagi aning administrasyon against sa mga Duterte. So amo pa istoryahan pamilya kung unsa gyud mahibala na ninyo antud October 8 naman itong filing. Okay. So yun na, Rodrigo Duterte II, apo ni PRRD, anak siya ni Congressman Paulo Duterte. Yun na, klaro, nag-file na ng Certificate of Candidacy, representative ng 1st District of Davao City. I think si Congressman Paulo, siya ang representative ng 1st District. So, all others, wala pa. Magmi-meeting pa daw. Okay. Hintayin natin ang October 8. Ganyan man palagi ang mga Duterte style na mahilig last minute. So hanggang October 8 malalaman natin kung anong mga tatakbuhan. Una, si PRRD. Senador ba o doon lang sa local o hindi natatakbo? Si Mayor Baste, saan ba siya? Kasi nauna nang nag-announce si BP Sara na silang mag-aamang Duterte ay tatakbong senador. So matutuloy ba yun? Ito, si Congressman Paulo Duterte, dahil tumakbo na yung anak niya na congressman, ay don't know kung pangatlong term na ba niya ito, hindi ko sigurado. Baka lang ito posibilidad. Baka tatakbo siyang mayor ng Davao City at si Mayor Baste tatakbong pagkasenador. Sana nga. Akin lang ito wala ang kasiguruhan. Si PRRD, kung tatakbo siyang senador, panalo. Kasi sa lahat ng mga surveys, pasok siya. Noong unang mga surveys, siya ang top na nangunguna palagi. Ngayon, itong mga latest survey na nasa number 3, number 4 na lang siya. Kaya lang, pasok pa rin. So, ang tanong kay PRRD is, kaya pa ba ng kanyang health condition na babalik sa politika? Ano sa tingin nyo? Paki-comment ko no mga kaibigan. Dapat pa bang tatakbo si PRRD? Advisable pa ba? Considering his age na 80 na siya ngayon ata o 81? Sasabak ba? Kung ako ang inyong tatanungin, parang kaya pa naman niya. Ano lang, tahimik lang siya, hindi masyadong nagsasalita. Kailangan kasi ng kakampi ni BP Sara sa Senado itong next Congress. Sa PDP, 3 pa lang ang nai-announce na tatakbo.
Senator Bato, Senator De La Rosa, and Philip Salvador, wala na yon na wag na nating asahan. Medyo mahina si Philip Salvador. Si Senator Bato and Senator Go, palagay ko mananalo pa rin ito. Maganda kung tatakbo si Tatay Digong para sigurado may 3 senador na nasusuporta kay BP Sara sa sunod na Congress. Kasi paghandaan nila yung impeachment complaint. Palagay ko itutuloy nila, what I mean with nila, yung grupo ni Trillanes, Hontiveros, Franz Castro, itutuloy nila yung impeachment. Timing lang ang hinihintay. Either ngayong Congress na ito, kung hindi matuloy, sure, next Congress, mayroong maisampa na impeachment complaint laban kay BP Sara. Kaya, ito po, very crucial ito. Ang mga senado ang magiging judges. Kailangan mayroong ilang senador? 7. Kasi 18 senators ang kailangan para ma-impeach si BP Sara. Kung may 7 senador na kakampi kay BP Sara, ligtas na siya. So, kailangan PRRD, Bato, Go, nandyan si panglima, Robin Padilla. I hope mananalo si Senator Amy, 5. And then, 2 na lang, imposible. Yung Senator Villanueva, sigurado, boboto yan, maka-Amy yan. Senator Miguel Zubiri at iba pa. So, yun po. Meron akong nakikitang 7 o 8 na susuporta kay BP Sara pag matuloy ang impeachment complaint. Okay? So, ilang days na lang is 5 days. So, malalaman natin kung ano ang tatakbuhan. Mayroon akong narinig na ang kabilang kampo daw, administration side, is mayroon ng mga nakuhang mga barangay captains. Sino bang nagsabi nito? Si Attorney Sal Panelo. Meron na daw mga barangay captains na na-recruit ng administration na kakampi, magiging anti-Duterte na. Ano sa tingin nyo? Meron na bang, example, si mga Nograles. Yan, Nograles man ang mga perennial na kalaban ng mga Duterte sa Davao. Mayroon na ba silang sapat na influence ngayon para itsapuera o i-dislodge ang mga Duterte sa Davao? Palagay ko, wala pa. Hindi pa nila kaya. Lalo na, kasi yung advice ni Attorney Panelo, kung hindi man mag-senador si PRRD, mayor ng Davao. Pag siya ang tatakbong mayor ng Davao, walang makakatalo sa kanya. Yun ang pahayag ni Attorney Panelo. Ano sa tingin nyo? Agree ba kayo doon? Wala pang makakatalo na si Mayor Baste, maganda rin ang performance niya as mayor ng Davao City kasi merong bagong index o yung report ng gobyerno ng Department of Trade and Industry. In-evaluate niya ang mga urbanized cities and municipalities na Mindanao at Visayas. Ang number 1 po, top performing LGU is Davao City. Nangunguna siya sa infrastructure at economic development. So, yun po, accomplishment po yun ni Mayor Baste Duterte. Kita mo, trabaho lang ang ginagawa ni Mayor Baste. May speech nga siya noon na kung ayaw nyo sa akin, huwag nyo na akong iboto. Basta ng akin, trabaho lang. Gagawa ako ng mga unpopular decision basta nakikita ko na para sa kapakanan ng
karamihan yung gagawin ko. Believe ako, may prinsipyo itong si Mayor Baste. Kahit first time niyang sumalang sa politika. Kasi napilitan man lang siyang tumakbong mayor dahil ang kanyang ate, Inday, tumakbong vice president. Kaya pinansak siya doon. Noong una, ano lang, si Mayor Baste, di ba, ano lang, relaxing lang, papasyal-pasyal. Hanggang sumabak sa politika, nako, meron din palang, ibubuga. Like father, like son. Yan po si Mayor Baste. So, Mayor Baste or PRRD, hindi nila matatalo sa Davao. I don't know with Congressman Paulo Duterte. Kasi, hindi ko siya masyadong, wala akong masyadong nakukuhang feedback sa kanya. Hindi katulad nitong si Mayor Baste na marami akong nakakausap na believe sila sa leadership ni Baste. Napakasimpleng tao lang daw. Hindi siya mahirap samahan or kasi down to earth. Na kausap ko yung classmate niya sa college. Sabi niya, nako, yan si Baste. Parang nagbabasketball lang yan sa tabi-tabi, kumakain sa mga karinterya. Parang hindi anak ng mayor. Yang Baste na yan. Ganon ang So, ganon. Meron siyang karisma sa tao. Kaya hindi nila matatalo. Okay? So, good luck, Rodrigo Duterte II. Apo. Apo ni PRRD, sumabak na sa politika. Ang tanong, ang lolo, kaabang-abang, hintayin natin hanggang October 8. Tatakbo pa ba sa politika o tuluyan ng magpahinga? Good luck po, Tatay Digong.